Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubanto, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. I'm the President, Secretary in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari on! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga. Gineo Baklay, kagkaron sa aton mga headlines. Magpadayon sang fuel subsidy program sang national government ka na mensyunar ni Presidente Marcos sa Iasona. Diin pasalamatan sang pila ka mga driver sa Iloilo City. Iloilo PDRRMO Chief suportado ang Disaster Resilient Infrastructure Agenda sang Presidente. Congresswoman Jam Jam Baronda ginatagan sang passing rate ang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kapigaduhon hindi na upang sa pagpabulong, zero balance billing, dako ang nabulig sa mga pumuluyo suno sa isa ka benepisyaryo sang zero balance billing program. Lain takatuig nga manunudlo sa Iloilo National High School, dako ang pasalamat sa expanded career progression matapos nga ma-promote bilang Teacher 6. Iloilo City Government nagpain sang pondo para sa pagpahamtang sang solar panel sa pila ka mga critical LGU facilities. Kag DA kag DTI naglunsar sang Young Aspiring Agripreneurs Bootcamp 2026.
sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga, kagkaron sa detalye sang mga balita. Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Pagpadayon sa fuel subsidy program sang gobyerno nga na-mentionar sang presidente sa Iason, naging pasalamatan sang pila ka mga driver sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Dako nga bagay ang pagsambit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siya sona nga padayonon sinusuporta sa gobyerno sa transport sector kasunod sa naeksperyensyahan nga oil crisis. Suno kay Rolly Quintibano, isa ka tricycle driver gikan sa Barangay Banuyaw, Lapas. Nagalaom siya nga sigihon ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa transport sector kasunod sa promisa sa presidente sa Iasona. Kumpiyansa naman ang mga miyembro sa ila asosasyon nga madugangan pa ang ilang nabaton nga ayuda gikan sa DSWD kag sa lokal nga panguluhan sa Iloilo City. Sa second quarter karon nga tuig yara sa 5,000 pesos nga fuel assistance ang nabaton sa mga driver gikan sa DSWD kag 1,000 ka pesos naman nga balor sang fuel coupon gikan sa Iloilo City Government. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclao, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Iloilo PDRRMO Chief suportado ang Disaster Resilient Infrastructure Agenda ni PBBM. Radyo Pilipinas, Radyo Sa Pilipinas report, Richante. Positibo ang nanging reaksyon ni Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas sa mga pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. tuhoy sa pagpabaskog sa Disaster Risk Reduction and Management sa iya ikalima nga State of the Nation address. Suno sa PDRRMO Chief, importante ang pagpunto ni PBBM sa pagpatindog sang resilient nga mga infrastruktura nga may igkasarang sa linog, landslide o kon baha. Pahayag niya kung substandard o kung hindi disaster resilient ang edipisyo, posible nga mas madamo pagid ang kasualidad sa tion sang linog o kung mga kalamidad. Samtang ginsilinman ni Salinas nga importante nga tikang ang pagmitlang sang presidente sa pagpanghanda. Lakip na diri ang pagpahamtang sa mga nagakaigo nga mga kagamitan na hanas nga mga personnel kag early warning system. Kung madumduman kabahin sa speech ni PBBM sa iya SONA na sa bylaw sang reactive approach nanging proactive kag predictive na ang disaster management sa pungsod. Suno kay Presidente Marcos, may ara na sang konsepto sang state of imminent disaster, hindi nga dapat hulaton pa ang kalamidad antes maghulag. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Iloilo City Congresswoman Jam Baronda ginatagan sang passing rate ang SONA sang presidente. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Ginatagan sa passing grade ni Iloilo City Long District Congresswoman Jam Baronda ang ipatigayon nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Suno sa kongresista ang kalimang na SONA sa Presidente nagapakita sa kamaturan nga dapat magpadayon ang pagtinguha kapag buligay agud na tuman ang mga programa sa gobyerno para sa kaayos ang mga pumuluyo sa piyak sa mga pagpanghangkat sa ekonomiya, geopolitical crisis kag krisis sa langis. Ginasuportahan man sino pahayag sa presidente nga dapat pasabton ng mga yara sa likod sa flood control scandal kag ibalik sa pumuluyo ang mga nakawat na pondo gikan sa mga ghost project. Suportado man sa kongresista ang hinyo sa presidente nga pag-grant sa tax relief sa mga nagakita sang 350,000 pesos panubo pagpauntat sang sukot sa system loss charge sa electricity bill sa mga konsumidor harap pasanyog sang nuclear energy program agud masolusyonan ang energy deficiency labi na sa Visayas grid. Bilang people's lawmaker, dugang pa ni Baronda, padayon siya nga nagabulig sa pagduso sa mga people first legislation kag madamo pa nga priority bill sa Kongreso santo sa programa sa administrasyon sa kaayuhan sang pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclao, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Kapigaduhon, hindi upang sa pagpabulong, zero balance billing dako ang nabulig sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas, Radyo Sa Pilipinas. balita ni Marian Grace Erenieta. Hindi na upang ang kapigaduhon sa pagbulong. Ini ang ginpahayag ni Alex Palmas ng Pasig City sa pagpatuman sang zero balance billing sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
Ginpahayag ni Palmas nga hindi na upang ang kakulang sang kwarta sa pagbulong kag naglaom siya nga mas madamo pa sa mga Pilipino ang makabenepisyo sa nasambit nga programa. Dugang pa niya, sang una madamo ang nahadlok magpakonsulta o kung magkadto sa ospital bangod sa dako nga gastoson. Apang paagi sa zero balance billing, mas madamo na ang may kahiginan nga makabaton sa nakakaigo nga serbisyo sa panglawas nga wala sang kabalakal nga dako nga balayran. Ang amang ni Palmas nga isa ka dialysis patient nga na ospital sa sulod sa isa ka bulan sa isa ka pampubliko nga ospital. Api sa malawig ang iya pagbilin sa ospital, wala sila sang ginbayran sa ginpagwa ini sa ospital bangod sa programa. Para kay Palmas, pamatuod ini nga hindi malabag ang kakulang sang kwarta agud makabaton sa nagakaigo nga bulong ag serbisyo sa panglawas. Sa ikalima nga State of the Nation address sa konsona ni Presidente Marcos, ginpahayag niya nga naglabot na sa halos 3 ka milyon ang wala ginbayaran bisan piso sa ila pagbulong bangod sa zero balance billing sa mga wars ng hospital sa Department of Health. Napakaganda at napapanagmukbang ang zero balance billing. Alam natin na sa oras sa pagkakasakit, ang unang inaalala natin ay hindi nagagaling, kundi kung saan tayo kukuha ng pambayad. Marami nang napauwi o hindi na nagpapagamot dahil sa kulang na pambayad sa ospital. Ang tatay ko kasi isang dialysis patient at na-hospital po siya na mahigit 1 buwan. At nagkaroon po kami ng bayarin na mahigit 100,000 piso. Pero lumabas po siya sa ospital na walang bayad. Kaya, napakalaking bagay dahil sa ilalim ng patakaran ito, hindi na magiging hadlang ang kawalan ng pera para sa gamutan at pagpapagamot. Nabatian ang kabansang pahayag ni Palmas. Para sa Bagang Pilipinas, Mang Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, Radyo Pilipinas News. 30 katuig na manunudlo sa Iloilo National High School. Dako ang pagpasalamat sa Expanded Career Progression sa pag-promote sa iya bilang Teacher 6. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Aranyeta. Finally, after 30 years of service, my dedication has finally been recognized. Ini ang pahayag ni Ma'am Irene Torrefranca, isa ka manunudlo, gikan sa Iloilo National High School matapos nga na-promote bilang Teacher 6 sa idalang sa Expanded Career Progression o ECP sa Department of Education sa idalang sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag ni Torrefranca nga pinaagit sa ECP nangatagan sa kayunan ng mga manunudlo nga madugay na nga nag-alagad sa pareho nga posisyon nga makapasaka sang ranggo kung makabatan sang kaangay nga pagkilala sa ila dedikasyon. Nagsugod si Torrefranca sa Department of Education bilang Teacher 1 kag promote bilang Teacher 3 sa 2012. Pagkalikod sa madamo nga tuig sa matutong nga serbisyo, gin-promote naman siya bilang Teacher 6 sini nga 2026. Dugang pa niya nga ang promosyon magahatag sa iya sang dugang nga inspirasyon agud pa daw nga mahatag ang iya pinakamaayo nga serbisyo sa mga estudyante kag sa publiko. First, I would like to express my deep gratitude to our dear President, President Ferdinand Marcos Jr. for the ECP program. Finally, after 30 years of service, my dedication has finally been recognized. So thank you so much. I started 1999 as Teacher 1, and then the last promotion I had was 2012 as Teacher 3, and now after years, finally into Teacher 6 position. Nabatihan ang kabansang pahayag ni Torrefranca. Para sa Bagong Pilipinas, Mang Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Manunudlo sa siyudad sa Iloilo nagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. sa pagtuman sang promosyon sa mga manunudlo pinaagi sa Expanded Career Progression. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa mga gin-highlight ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation address sa konsona, amo ang handog nga wala na sa maestro o maestra na magretira sa ranggo nga Teacher 1 paagi sa Expanded Career Progression o ECP. Para sa elementary teacher nga si Ma'am Joanne Moscoso sa Iloilo City, isa ini sa mga saad sa administrasyon ni Presidente Marcos nga natuman na. Sunod kay Moscoso, pinaagi sa ECP, nabuksan ng mas madamo ang kahigayon para sa mga public school teacher nga kaparehon niya nga magpasaka
sang ila ranggo kag makabaton sa mas mataas nga sweldo nga dako nga bulig sa ila pa lang nga buhian. Nanging Teacher 1 si Moscoso sang 2005, na-promote siya bilang Teacher 2 sang 2013, Teacher 3 sang 2024 kag sa ulihin nanging Teacher 6 pinaagi sa ECP. Sunod sa iya, bangod sa iya promosyon, mas nagdako ang iya inspirasyon kag determinasyon sa pagpatuman sa mga katungdanan sa sulod o kasagwaman sa mga bulutmuan. Isa si Moscoso sa kapin 8,500 ka mga manunudlo kag school head sa Western Visayas nga na-promote pinaagi sa ECP kung sa diin mismo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpanguna sang ila oath-taking sa Capiz. I am very, very grateful to our beloved President BBM Ferdinand Marcos because he has given us opportunities sa mga gurong kagaya ko na tumanda na sana sa Teacher 1 to Teacher 3. Ngayon, nagkaroon tayo ng Teacher 6, Master Teacher 1, or this ECP. This is very helpful to us kasi naging inspired din ang mga guro na gaya ko na mga method na sabihin naman natin na mga 50 and above na gumawa ng mas galingan nila ang pagtuturo at mag-school pa rin sila at saka they will improve themselves personally and professionally. Nabatian ang kabayang pahayag ni Moscoso. Para sa Bagong Pilipinas, Mon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpahin sa 25 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government para sa pagbutang sang solar energy system sa mga evacuation centers, eye care centers, kagiban pa mga critical government facilities sang syudad. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ginaprioridad ang mga pasilidad bangod kinahanglan mapasiguro ang tayuyon nga supply sang kuryente labi na sa tion sang emerhensya. Paagi sinisuno sa alkalde ang solar energy magahatag sang redundancy kag savings sa government facilities nga makakinot sa ginakonsumo nga elektrisidad. Kung mangin manubo ang balayran sa kuryente, mahimo naman nga magamit para sa iban nga serbisyo sang city government ang makinot nga pondo. Isa man sa long-term initiatives ang syudad sa pagpreparar sa krisis sa enerhiya, labi na sa nagataas nga presyo sang kuryente kag pagkabalaka tuoy sa seguridad sang supply sang enerhiya. Sa karon, gina-finalize na sang city government ang listahan sang government facilities nga unahon sa pagbutang sang solar energy systems. Target nga matapos ang finalist sa masunod nga bulan agon makapadayon sa bidding kag maumpisahan ang implementasyon karon nga tuig. Suno kay Treñas, long-term goal sang syudad nga madugangan pa ang government facilities nga nagagamit sang solar energy, labi na ang mga pasilidad nga importante sa disaster response kag emergency operation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture kag DTI naglunsar sang Young Aspiring Agripreneurs Bootcamp 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP, Nagtingog pwersa ang Department of Trade and Industry kung DTI kag Department of Agriculture kung DA sa paglunsar sang Young Aspiring Agripreneurs Bootcamp o kunya ab 2026. Ang bootcamp ginpakigbahinan sa 47 ka pamatanon sa Western Visayas nga luyag magsulod sa agrinegosyo. Sa sulod sang 4 kadlaw ang mga partisipante nagpaidalom sa maid-id nga paghanas tungkol sa entrepreneurial mindset, pagplano sa negosyo kag business pitching. Nagpasakop man ang mga pamatanon sa isa ka mock business pitching bilang pagpanghanda para sa Young Farmers Challenge sang DA. Sa iya nangin mensahe, ginhatagan punto ni DTI Western Visayas Assistant Regional Director Romel Amihan nga ang pagtingog pwersa sang DTI kag DA nagahatag sang higayon sa mga pamatanon nga makatukod sa negosyo nga makabulig sa seguridad sang pagkaon kag pag-uswag sang mga komunidad. Samtang ginhangkat naman ni Ria Cristina Resol, OIC Chief sang DA Agribusiness and Marketing Assistance Division, ang mga tagpasakop nga magtukod sang pangmalawigon kag mapag-un nga negosyo halin sa ila tagsaka konsepto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. mga regional partners ng DA sa Amaya program nagtipon para sa mid-year assessment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yaring report. Ito na matiglawas ang nanaytuhan na opisina sa rehiyon na katuwang sa Department of Agriculture kung DA sa pagpatuman sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o
ukon AMIA program. Ini agud ma-assess anangin pagpatuman sa programa sa una nga anong kabulan sa tuig. Katuyuan sang pagtililipon nga mahibaluan ang mga nangin resulta sa programa sandig sa gintala ng mga target. Mapaambit ang mga best practices kag mga estratehiya, maistoryahan ang mga bago nga pulsa kag masolusyonan ang mga panghangkat nga makitaan sa pagpatuman sa programa. Debloan ng AMIA sa nga programa sa DA nga nagatuyog buligan ang mga komunidad sa manguna kag mga mangingisda agud nga mangin mas madinalagon kag malig-on sa piyak sa mga epekto sa pagbago sa tiyempo kag krisis sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Department of Humanitarian Settlements and Urban Development mas pasang karon pa ang ila programa sa pabalay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Yes, ang balita. Magapadayon ang pagpasangkad sa serbisyo sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa ila programa sa pagbalay sa tungsod matapos naging kilala ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kadalagaan sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o kung 4PH program sa iyay kalimang State of the Nation address. Yung sambit niya na naglabot na sa nasobra 2 kamilyon ka housing units ang napatindog, napunduhan o kung napanagtag na sa mga benepisyaryo. Sumo sa DHSUD, 51% na ini sa target na 1.13 kamilyon na housing units bago pa matapos ang termino sa presidente. Yara sa 81,295 ka housing units ang napanagtag paagi sa direct housing provision. 36,731 ka pamilya ang nabuligan sa idalom sa government housing financing programs. Kag 125,667 ka housing units naman ang ginpatindog sa idalom sa expanded 4PH program. Sumo kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagkilala sa presidente isa ka inspirasyon kag iya ginapasiguro mapadayon ang pagpahimakas ng ahensya kaupod ang ilang mga shelter agencies para mas palaparon ang mga programa sa pagbahay sa gobyerno kag mas madamo mga pamilya sa pungsod Pilipinas ang nabuligan kag mahatagan sa mahilway, desente kag masarangan na puloy-an. Para sa Bagong Pilipinas, in si WVSU Intern Relumi Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa mga aligasyon sa anomalya sa flood control. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Yaring report. Ginhatagan importansya ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dizon sa kalimang State of the Nation address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok sa aligasyon sa anomalya sa mga proyekto sa flood control sa pungsod. Partikular ang malapit na ng pagpasaka sa kaso sa Office of the Ombudsman kontra kay anay House Speaker kag later Representative Martin Romualdez na pakaisamahan sa Presidente. Sumo kay Dizon, matahag na nagapakita sa mabaskog na panindugan ni Marcos na pagpautubangon sa salabton ang sinuman na mapamantudan na nalakip sa anomalya bisan may personal pa ini na pag-ugyon. Gindugang ni Secretary Dizon na nagapakita ini na prioridad sa administrasyon ang kaayuhan kag interes ng bilog na pungsod kag sa pagsaka mga Pilipino. Yung pasiguro sa opisyal na padayon ng reforma sa sulod ng ahensya kag hindi mag-untat ang gobyerno sa pagsulbar sa korupsyon kag magsabat sa sinuman na nakalakip diri. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Relumi Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Rocket test launch sa Pilipinas natala na sa maabot nga tuig 2020. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita. Ginasuportahan sa Philippine Space Agency ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation address o konso nga ito'y sa natalama nga pinakauna nga sounding rocket test launch sa Cagayan sa tuig 2027. Ginatarget sa PhilSA ang mga test launch kaupo ng Department of Information and Communications Technology, Cagayan Economic Zone Authority, kag mga private partners salin sa Pilipinas kag South Korea. Ginfayag ni PhilSA Director General J. Jane Perez nga pabor sang pungsod ang lokasyon sini para sa test launch bangod sang malapad nga bahin sang Pacific Ocean lapit sa equator nga nakaanay para sa hilay na pasyente na para sa rocket launch kag recovery operation. Dugang pa sang PhilSA, tuyo sang proyekto
proyekto nga magbukas ang madaming oportunidad para sa aerospace industry, makadulong sa lako nga investment, kag makahanas ang madaming mga Filipino experts sa space science kag rocket engineering. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Programa sa solid waste management sa pungsod pabaskugon man sang DENR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginsigurado sa Department of Environment and Natural Resources nga madayunon nila ang pagpabaskog sa mga programa sa solid waste management sa pungsod kasunod sang bilin ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya 2026 State of the Nation Address o konsema. Ilabi na ang pagkaayos ng mga programa sa ibalang sang Ecological Solid Waste Management Act. Sa iya soma, ginpayag ni Presidente Marcos ang kinahanglan niya i-update ang masobra 20 katuig na Republic Act 9003 agud magsunod sa mga bago nga teknolohiya sa pagproseso sa basura, lapit na ang waste to energy kag ibang pa nga waste treatment technologies. Tuyo sa DENR, na mas ipatuman sa mga lokal nga gobyerno ang among alayi, pinaagis na pagpadamo sa mga Materials Recovery Facility o MRF kag sanitary landfill sa mga ituay nga bahin sa pungsod. Duyon pa sa ahensya, padayunan man nila ang pagpanumdum sa publiko tuloy sa husto nga pagseparar sa basura, pag-recycle kag ibang pa nga maayong solusyon para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May bagunang Executive Assistant si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kadungan sang flag ceremony sang Kapitolyo ginpakilala ng Provincial Administrator Raul Banyas kag Human Resource Management Development Office Head Attorney Rene Valencia, si Attorney Carol Espinosa Diaz bilang bago nga EA sang gobernador. Kung madumduman si Espinosa Diaz, anay nagserbe man bilang sangkuniang panlalawigan member gikan sa 5th Distrito halin sang tuig 2016 tubtob 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DANIR naghatag sa 4 kagatos ka mga pato kag bibe sa ati tribe sa Cadiz City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita Pilipinas. ni JP Herbas. Naghatag sang 400 kapato kag itik ang Department of Agriculture Negros Island Region o kung DANIR sa Cadiz Ata Indigenous Peoples Farmers Association sa Sitio Manara, Barangay Celestino, Villasin, Cadiz City. Ang bulig ginpatigayon paagi sa Amia Village Organic Farmers Association o kung ABOFA bilang kabahin sang pagpatuman sang sagip sa kaak. Katiuan sa nasambit nga interbensyon nga mapabaskog pa ang palalawian sa mga indigenous peoples o kung IP community. Nagpabutyag naman sang ila dako nga pagpasalamat ang mga katapos ang asosasyon bangod sa bulig nga ila nabaton nga makabulig pabago sang ila pangabuhi kag palangabuhian. Ginpasalig naman ni Renable Francisco, presidente sa nasambit nga grupo, nga ila halungan kag padamuon ang bulig nga dala sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:28 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, July 29, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Sir Glenn Makiling sa Banwa sa Pavia. Good morning Sir Glenn. Sir Jason Bagorio kag sa mga kaupdanan nga mga bakers, si Sir upod ya si Ronnie Lugmao nga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad sa tanan naton nga FB live viewers, Sir Magdaleno Pacardo kag sa tanan no nga mga nagaupod sa aton sini nga programa. Kita ita karon sa Iloilo Morning Program. Ako gid lamang inyo alagad Jinel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami,
Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.